salitang kay Brother Lauro Buduso na walang bawas, walang dagdag, walang pagkapilipit at walang sariling magpapaliwanag. Sa gabi ito ating pong pag-usapan na patungkol sa Amen, Amen at Amen. Ano ba talaga? Isang Amen, dalawang Amen o triple Amen? Ito po tayo po ay mapakinggan muna natin ang isang video ni Brother. Ng pag-asa, pagtitiwala at pagsang-ayon sa Diyos. Yun ang pinakasusi ng bawat panalangin ng isang Kristiyano. Amen. Eh, iba ho, kung umamen tayo, Amen and Amen and Amen. Yan, pinuturo ko muna kasi sabi niya, yung iba daw, sabi niya gusto niya isa lang, Amen lang, sabi ni Brother Eli. Amen, isa lang. Yung iba daw, sabi niya, Amen, Amen, Amen. Tatlong Amen, triple Amen. Kaya tuloy. Sabi ko nga, itong mga born again, karamihan sabi, born again daw sila. Hindi totoo yan yung mga born again. Yung paggamit lang ng amen, hindi nila alam eh. Amen, amen, amen. Saka nakakita may pangalawang amen sa Biblia. Ayan, sabi niya, yung mga born again, ang paggamit lang ng amen hindi nila alam, amen, amen. Ang tanong niya, saan mo makikita may dalawang amen sa Biblia? Yan, mayroon. Siya palang hindi nakakaalam. Yan. Sa Psalm chapter 72, verse 17, 19. Lumdag sa 19. Mayroon dyan, amen, amen. Basahin ko muna. Ito. Ang kanyang pangalan ay mananatili kailanman. Ang kanyang pangalan ay magluluwat na gaya ng araw. At ang mga tao ay pagpapalain sa kanya. Tatawagin siyang maginhawa ng lahat ng mga bansa. 19. At purihin ang kanyang malawalhating pangalan magpakailanman. At mapuno ang buong lupa ng kanyang kaluwalhatian. Siya nawa at siya nawa. Amen and Amen. Mayroon. Yun. Bakit sinabi niyang wala? Yan, Yan. Tuloy. Siya palang walang alam Yan ang mahirap. Yan, correct ka ng correct sa iba. Yan. Sabi niya, sabi niya, saan mo makikita may dalawang amen sa Biblia? Yan. Kaya gusto niya, isa lang amen. Kasi wala daw mababasa na dalawa ang amen. Yun. Mamaya na konti suportahan natin yun. Makasabihin mo, Old Testament yan. Tingnan natin, New Testament yan. Mamaya na konti. Nasa New Testament din yan. Tingnan mo mamaya. Tuloy natin. Tinatagtagan mo. Amen and amen. Nahulog yung ballpen. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Natabig yung flower base. Amen, hallelujah, praise the Lord. Walang iya kayo binasa laula nyo. Si Kristo yung amen Kaya walang pangalawa yun. Amen and amen. Kaya na yung isang amen. Sapagkat ang binanggit mo ay isang napakadakilang salitang tumutukoy sa ating Panginoon sa Kristo. Ba't mo gagawin amen and amen pa? Mga pastor, natuto na naman kayo, sige, aabangan ko, aalisin nyo na yung amen and amen. Natutuwa naman ako pag natututo kayo Dahil, pakinabang ng kapwa ko taong inaakay nyo. Malay nyo, ayaw sumama sa akin. Gusto talaga sa inyo. At least matuto naman sila ng kapirasong katwiran. Kaya lang hindi nyo mabubuo. Dahil hindi naman talaga maituturo sa inyo mga pastor nyo. Yung pag-amen hindi nila alam, yung pakaligtasan ng alam nila. Ayun, ang sabi ni Brother, kaya wala ka nang masabi, kaya dinagdagan mo si Kristong amen, Kaya walang pangalawang amen, Kaya sinabihin yung mga pastor, matuto naman kayo, hihintayin ko, aabangan ko, aalisin nyo ang amen, amen, Huwag nyo alisin yan. Huwag nyo alisin yan. Meron yan. Mamaya ng konti. Bakit nyo alisin yan? Sabi niya, at least matuto naman kayo ng kapirasong katwiran. Akala mo kung sino to si Brother mag-correction palagi, Huwag nyo alisin ang amen at amen. Meron yan Ayun. Kaya yung triple amen, yung sinutukoy niya siguro. Yan. Kaya yung amen at amen, huwag nyo, sabi niya, aalisin nyo yan. Ayun. Huwag nyo alisin yan. Meron yan. Kaya, ito. Basahin natin sa 1 Corinthians chapter 14 verse 16. Tag-isang amen nga lang naman yan Basahin mo natin tag-isang amen,
Saka natin yung pag-aralan yung dalawang amen. Amen and amen. Ayun. Sa 1 Corinthians chapter 14, verse 16. Sa ibang paraan, kung ikaw ay nagpupuri sa Espiritu, ang nasa kalagayan ng di marunong, paanong siya'y makapagsabi ng siya nawa? Yan, isang amen nga lang naman, no? Yan, sa iyong pagpasalamat, palibas ay hindi nalalaman ng inyong sinasabi. Patungkol ito sa speaking tongues kasi. Kaya, ang tinitignan na natin dito, yung isang amen, no? Amen. Yan, sa 2 Corinthians, chapter 1, verse 20. Sapagkat maging gaano man ang mga pangako ng Diyos, ay nasa Kanya ang oo. Kaya nga naman, nasa Kanya ang siya nawa sa ikalawalhati ng Diyos sa pamagitan namin. Yan. Siya nawa. Yan. Isang amen, no? Pero nga talaga yan, isang amen, no? Isa pa. Isa na lang, no? Isang amen pa. Yan. Sa Judas. Sa Judas 25. Yan. Sa Judas 25. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, ay sumakanya nawa ang kalawalatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Yan. Amen nga lang naman, no? Amen. Yan. Yan. Ito din, isa pa pala sa Matthew chapter 6, no? Nanalangin si Jesus. Yan, nanalangin si Jesus dito. Yan. Sa Our Father. Yan. Sa Matthew chapter 6 verse 6 to 13. Datapot ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. At kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka. At sa panalangin ninyo, ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Yan, mga paulit-ulit na panalangin, no? Yan, huwag kang paulit-ulit na ama, Santa Maria, Santa Maria. Yan, nagaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasalita, ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Yan. Sa 13, 13, no? Ama namin to, our Father to, sa 13. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalawalatian magpakailanman na siya nawa. Yan. Tag-iisang siya nawa. No? Tag-isang amen. Saan yung amen at amen? No? Saan ba yun? Yan. Saan ba yun nakasulat yung amen at amen? Yan. Konklusyon, no? Kaya tanong. Bakit? No? Question, tanong. Yan. No? Sa Tagalog, tanong. No? Bakit? May ubasa ba siya na only one amen? Na isa lamang ang siya nawa? Yun. Yun ba, no? Dapat only one amen. May ubasa ba siya? Wala naman siyang binasa eh. No? No. At mali ang amen, amen. Wala naman siyang mabasang gayon eh. Yun. Mabasa tayo sa Colossus 3:16. Yun. Kaya baka sabihin mo yung sa Psalm. Yan, basahin natin to. Colossus 3:16. Manahanawang sagana sa inyo, manahanan. Yan. Nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan. Yan. At mangagpalalahanan. Yan. Saan tayo mangagturuan at mangagpalalahanan sa isa't isa? Sa pamamagitan ng salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu.
na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Kaya nga magturuan tayo, magpalalahanan tayo sa salmo. Ayun. Kaya ating tignan doon, no? Sabi rito, manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng salmo at ng himno at ng awit. Punta doon tayo sa awit. Magbasa tayo doon. Doon tayo magturuan. Doon tayo magpalalahanan. Ayun. Tingnan natin kung mayroon doon. Amen at amen. Kaso binasa na natin kanina 72. Ayun. Ayun. Ito. Ito binasa natin kanina to. Ang kanyang pangalan ay mananatili kailanman. Sabi sa awit 72 verse 17, lundag sa 19. Ang kanyang pangalan ay mananatili kailanman. Ang kanyang pangalan ay magluluwat na gaya ng araw. At ang mga tao ay pagpapalain sa kanya. Tatawagin siyang maginhawa ng lahat ng mga bansa. At purihin ang kanyang maluwalhating pangalan magpakailanman. At mapuno ang buong lupa ng kanyang kaluwalhatian. Siya nawa at siya nawa. Amen and amen. Mayroon Ayun. Kaya si brother lang hindi nakaalam na mayroon amen at amen. Yan, no? Kaso lang kasi sinasabi niya talagang grabe siya magsawata, no? Dapat daw, no? Hintayin ko, aabangan ko na aalisin nyo ang amen at amen, no? At least matuto naman kayo. Huwag nyo alisin yan. Mayroon yan, no? May amen and amen. Yung triple amen siguro, no? Yun ang hindi natin siguro mabasa, no? Kaya salamat sa Panginoon, no? Na mayroon tayong mabasa na amen and amen. Si brother lang ang hindi nakaalam nun. Kasi naghanap siya no? Hinanap niya yung amen at amen. No? Hindi daw mabasa sa Biblia. Kaya salamat sa Panginoon na tayo po yung nakapag-aral naman, no? Ng mga salita ng Panginoon na ating pong napag-aralan, no? Tungkol sa amen and amen. No? Thank you, Lord. No? Thank you, Lord. Panginoon sa Jesus Christ, the Lord and Savior ang sabi. God bless everyone. God bless the Lord. Always smile and always the God. Jesus loves us.